Pinagpawisan ng maraming singot. Ang matindi ah. Matindi. Tesbon. Alright. Ay palakpakan natin syempre. No? Itong malupit. Pang malakasan. Paano yan? Sabi po. Ano bang paano? Agoy! Grabe ano? Ay palakpakan natin mga ka-business ang kagwang! At syempre naman ang 3M! At syempre Papa Dean! Boss, ikaw na! Ket Maluk! At syempre Mrs. Ka-Business! At syempre ang nag-iisang Burno! Parang nabitin ah! At ang inyong abang lingkod syempre Ka-Business. Thank you so much po! At ayan, bago ko makalimutan, na hindi dapat makalimutan, magpasalamat tayo. Siyempre, kanina pa tago ng tago. Iwas sa camera. Okay. Boss Rick, kanina! Grabe. Yung pong aming cameraman ay in-import pa namin from ABS-CBN. Yes, mga ka-business, si Boss Rick Aningat po ay cameraman ng ABS-CBN. Boss, salamat ah. Okay. At meron po siyang dalang pampaligo namin. Siyempre dapat i-appreciate natin yan. Yan mga ka-business na yan. May regalo. May regalo siya, may regalo. Ayun ang papaligo. Wow. Paligo. Shampoo yan, shampoo ni Bay. Ay, ang dami! Ayun pala oh. Nakalagay. Isang pahon. Tanggalin na natin ito isa. Glow. Glow. Para kay Portugal, kay Papa Dins. Boss, thank you ah. Okay, no problem. Supportahan natin, Boss Aningat TV. Yan po mga ka-business, supportahan natin Aningat TV. Alright? At andito si Ate Maylie. Bakit? Ate, pasensya na po kayo ate. Bakit? Kasi napanood ko po kasi yung yung mga comments sa vlog po kagabi. Bakit naman po ganun kasama? Ito, Ate Maylie, nagbablog kami. Ano bang ano mo? Yung sa loobin mo? Ano ba? Grabe naman po yung mga sinasabi po nila sa akin. Masyado po inapakapakan yung pagkatao ko. Kaya gusto ko lang sana magbibigay ng ng side ko, yung buong katotohanan po. Yung mga paratang po sa akin na mali po, hindi po totoo lahat yun. Gusto ko lang po sana sabihin. Ayun na, Ate Maylie, na ano yun, iba-vlog ba natin o? Sige po. Mas maganda po yung para malaman po ng buong mundo, mga viewers, subscriber po, yung buong katotohanan po. Anong yan? Kasi ganito yan, te. Hindi, mama, saglit ah. Sige po. Hindi, Sorry. Ito po, ano yan Ate May. Pagkatapos talaga namin mag-exercise, pupunta talaga kami sa iyo para, syempre, malaman din yung side mo. Hindi naman din yung sinabi namin sa mga viewers na huwag muna tayo magbigay ng konklusyon kung hindi pa natin makuha yung side ni Ate Maylie. Kaya nga po yung napanood ko po kagabi po hindi na po ako makatis, kaya ako na po ang kusang pumunta dito para maipalawanag ko po yung side ko. Kasi bakit gano'n naman po yung yung mga komento po sa akin. Siguro isama na sa vlog. Ate Maylie. Doon tayo sa loob siguro, no? Ate Maylie. Kumain muna kayo. Kain muna kayo. Pahinga muna kayo. Si Boss Rick kayo na bahala. Kakainin nyo ha. At Ems, kain muna kayo. Ate Maylie, pasensya ka na ha kasi
ano kasi yun eh, nai-open ni Bong doon sa kay Clarissa. At Hindi kasi din namin alam na may inopen din sa Imay, ate, kuya, bakit gano'n naman po yung sa comment section mga nabasa ko? Sobra pa ako nasaktan nun. Hindi ko po matanggap sa sarili ko na gano'n tingin sa akin ng mga tao. hindi, ganito po kasi Ate Maylene. Yung vlog kasi kahapon, si Clarissa kasi nagalit dahil nga doon sa sa sinabi si Bong kasi nagkwento na nung birthday ko daw ay magka-holding hands yata kayo ni Bong or niyakap mo si Bong. May ganun kasing Ate Maylene, may ganun kasing sinabi si Bong kay Clarissa o naikwento ni Bong kay Clarissa. So yun nga, talagang gusto namin sana na ipatawag ka para maibigay mo yung side at yung naka-schedule ngayon itong araw na ito na kaya lang naunahan mo kami, dumating ka. So karapatan mo naman Ate Maylene na ito naka-vlog tayo, karapatan mo naman na ibigay yung side nyo po. Hindi ko kasi matanggap sa sarili ko na ganun tingin nila sa akin. Inapakapakan niyo yung pagkatao ko. Hindi ako naninira na isang relasyon. Sa totoo lang, wala akong sinisira ng relasyon. Tsaka wala akong interest kay Bong. Clarissa, yung mga sinasabi mo sa akin na yung mga nabasa ko sa komento na pinag-iisipan mo na yung binabali ni Bong na 1,000 tuwing 1,000 sa akin dinadala, walang katotohanan yun. Kahit ni minsan hindi ko nakita ang pagmumukha ni Bong sa bahay namin o nagawin mo lang sa lugar namin, walang katotohanan yun. Tsaka kahit mahirap lang ako, hindi ako yung isang tao mapagsamantala sa kapwa ko. Kung ano man ako na walang-wala talaga ako. Tinitiis ko yun para sa pamilya ko, pero hindi ako mapagsamantalang tao sa totoo lang. Hindi totoo yan. Nung sinasabi mong binabali ni Bong na dinadala sa akin, walang katotohanan yan. Sana huwag ka mag-isip ng ganyan. Hindi, pasintabi Ate Maylene, hindi po si Clarissa ang may sabi nun. Nabasa. Oo, tama. Nababasa yun sa comment section at nabasa rin naman namin. Nabasa rin namin na yun nga, nagkaroon ng isipan yung ating mga viewers na baka yung madalas na pagbali ni Bong ng 1,000 araw-araw ay baka daw dinadala sa iyo. Ate Maylene, pasensya ka na ha. Hindi yun galing kay Clarissa ha. Sana maging malinaw. Yun ay nandun sa comment section. Ikaw na rin nagsabi. Nabasa ko. Yun. Wala na ako nabasa. So yun, at least maging klaro lang para hindi naman din po unfair kay Clarissa na parang inilalagay natin sa bibig niya yung mga salita na hindi naman nanggaling sa kanya. So pagkaklaro lang naman Ate Maylene. So yun, Ate Maylene, pasensya ka na. Naintindihan ka namin, ni ate mo at yung sinasabi mo hindi ka mapagsamantalang tao. Agree ako doon, Mrs. Ka-Business. Ano naman si Ate Maylene? Nagsasabi naman siya kung ano yung nararanasan niyang hirap. So kami, hindi naman sa pakiramdam namin na nananamantala siya. Ang akin, nararamdaman ko bilang isang ina ang hirap ng buhay. Opo, at saka yun nga, naalala ko lang, nung si Ate Maylene ay bago pa lang natin na iba-vlog, wala akong matandaan na isang pagkakataon off-cam at saka on-cam na siya ay nag-demand. Nag-demand o nanghingi. Wala namang ganon. So, sige lang Ate Maylene, iano mo lang yung sa loobin niyo po.
Kaya sa mga nag-comment sa akin, sana wag naman nyo apag-apaka yung pagkatao ko. Kasi hindi naman nyo ako kilala ng gusto eh. Hindi ako pagsamantalang tao. Kung anong binigay sa akin, ipinagpapasalamat ko ng bukal sa looban ko yun. Sa loob ko, tinatanggap ko ng masaya ako na may tao mga tumutulong sa akin. Pero hindi ako pagsamantalang tao. Sana naman dahan-dahan kayo sa paghuhusga sa akin. Huwag nyo naman apag-apaka yung pagkatao ko. Ganito na nga ako, oo, ganito na nga ako. Yung buhay ko mahirap, oo, tiyanggap ko yun. Halos mamalim sa ko. Okay lang yun para sa mga anak ko. Pero never ako nagsamantala ng tao sa mga ganyang mga bagay. Pakiusap lang sa inyo ha. Hindi ako ganun tao. Ito lang masasabi ko sa inyo, mga walang hiya kayo. Hindi ako ganun. Paalala lang Ate Maylin. Bay, gusto nyo ng tubig dyan, Bay? Ate Maylin, paalala lang po ha, kung maaari sana iwasan natin yung mga terminong bad words kasi baka madali tayo ni YouTube. Naintindihan namin yung damdamin mo. Kaya lang baka makompromiso naman yung ating YouTube channel, ano? Yun lang siguro iwasan natin. Malaya ka naman ilabas yung damdamin. Iwas lang sa mga ganong pananalita. Kaya sana wag na nyo apag-apaka yung pagkatao ko. Pakiusap lang sa inyo. Kasi hindi na nyo kilala ng lubusan o ganito nga naging buhay ko. Pero hindi ako mapagsamantala. Tsaka pakiusap ko lang sa inyo wala akong sinamantalang tao at wala akong sinisira isang relasyon. Iyon ang tandaan nyo. Hindi ako naninira ng isang relasyon. Masaya ako sa relasyon nila Bong, nila Clarissa. Na pinayuhan ko nga si Bong, nagpapasalamat nga ako na ayusin mo na yung buhay mo at may Clarissa ka na. May nagmamahal na sa iyo. Sana sabi ko maging masaya na yung buhay mo. Pero yung totoo na, yung pinapatan nyo sa akin na niyakap ko si Bong, wala pong katotohanan yun. Okay na ba? Hindi po yakap yung ginawa ko kay Bong. Sa totoo lang. Ganito lang ginawa ko kay Bong, Good luck, friend. Bilang isang kaibigan, pinagpayuhan ko lang si Bong. Tsaka yung sinasabi na... Ano sa kanya? Good luck, pre? Good luck, friend. Good luck, friend. As in, kaibigan po. Tsaka yung sinasabi na magka-holding hands kami ni Bong, wala pong katotohanan yun. Totoo na nakapatong yung kamay ko, nakaganyan yung kamay ko. Hinawakan ni Bong yung mga dulo ng daliri. Sabi niya, ang dami ng sing-sing. Tapos sabi pa nga ni Bong, ako rin may sing-sing. Ito bigay sa akin ng mahal ko. Sa totoo lang, dapat aanuhin ko sana si Bong sasawayin ko Siyempre nahiya naman ako Kasi naisip ko pala, si Bong pala yan. Hindi pala kasing yung sa madaling salita. Yung kondisyon. Yung kondisyon ni Bong, isip ni Bong na tulad sa atin. Kaya inunawa ko na lang, hindi na ako nagalit, inunawa ko na lang siya. Pero walang katotohanan na magka-holding hands kami. Sa totoo, ginanya lang ni Bong yung kamay ko lang Wala pong katotohanan yan. Kaya sana dahan-dahan kayo sa panghuhusga niyo sa akin. Huwag niyo naman pag-apaka yung pagkatao ko. Hindi mo pagsamantalang tao sa totoo lang po. Nagkasabi ako ng totoo. Nagagalit talaga ako. Inis na inis talaga ako. Kagabi pa lang mga nabasa ko sa mga comment section. Sabi ko, bakit ganun sila? Ultimo pamangkin ko. Sabi sa akin, tita, bakit ganun sila? Sabi ko, hindi ko alam. Kaya sabi ko, pupunta ako kaila ate ko at magsasalita ko. Sabi ko, hindi ako pinapunta. Ako mismo ang kusang pumunta dito. Dahil sobra ako nasaktan sa mga nabasa ko sa mga comment section. Bakit ganun? Bakit ganun naman ang sinasabi nyo? Pakiusap ko lang. Huwag naman sana, nandahan naman sana tayo sa panghuhusga sa tao. Kasi hindi nyo naman ako lubos kilala Diba? Hindi ako pagsamantalang tao. Pinalaki ako ng magulang ko nang galing sa Marangal. Tinuruan kayo ng magulang namin. Pakiusap lang po. Pakiusap ko sa inyo. Sobra po ako nasaktan. Sobra. Kasi bakit gano'n? Inapak-apaka yung pagkataon. Ganito na nga lang ako. Lalo pa akong dinikdik. Kasi ano naman? Yun Ate Maylin. Sa comments kasi, siguro baka i-off na lang yung comment section.
wala kasi kaming control diyan, te. Hindi namin control kung ano yung gustong sabihin ng mga nakapanood. Wala kaming control diyan. Ang tanging control lang namin, it's either i-off yung comment section ng isang video na upload natin or sa ngayon kasi napakarami ng komento ron eh. Talagang ilang libo. So, kung isa-isahin natin yun na kumbaga ay i-delete yung mga masasakit na salita, palagi ko hindi siya ganun kadali. Kung isa-isahin mo yung komento, saan ba yung cellphone ko? Kasi yung ako ba kasi sa ngayon, ang comments doon sa vlog na yon ay kung di ako nagkakamali, umigit kumulang nasa 3,000 na. So, ito yun eh. Kaya nga, Timay, sa vlog kahapon, kaming mag-asawa, hindi namin agad i-close yung ganong scenario dahil hindi pa nga namin nakukuha yung site mo. So ito po yung pinupunto ko, mga mahal namin mga ka-business, na yun nga, yung mga terminong gagamitin, kaya pati si Mrs. Ka-Business, nabanggit ko nga po na pinaalalahanan ko rin, no? Kasi hindi siya kaharap kasi, di ba? So ito na nga yung sinasabi ko. Buti na lang ito si Maylin ay dito dumiretso sa atin. Kasi kung halimbawa si Maylin ay nagreklamo, Ate Maylin, huwag mong gawin yun, ha? Mag-usap lang tayo, ha? Kung halimbawa si Maylin ay nagreklamo, halimbawa mayroong mga salita doon na galing mismo sa amin. Yan kasi sa comment section, wala talaga tayong control dyan. Pero kung halimbawa mismong nanggaling sa bibig ko, nanggaling sa bibig ni kung sino man na nandito kasama rin sa vlog, halimbawa sa bibig ni Clarissa, may karapatan si Maylin na ano eh, di po ba mga ka-business, na magreklamo. Dahil kagaya niyan, yung sinasabi ngayon na holding hands, batay sa kanya hindi naman daw pala. Pero Ate Maylin, paalala ko lang sa iyo yung 3M, si Nika Junjun yata ay nakita na siguro maganda patawag natin bite asuyo ako para klaro, no? Magkaharap kayo mga ka-business at kung ano yung nakita nung mga M's. Mga ka-business, yung tungkol doon sa mga M's, yung pagpaparating na nakita nila kay Bong at saka kay Maylin, yung pagpaparating nila kay ate nila, hindi po yung pagmamarites, mga ka-business. Kasi sirkulasyon kasi ng pamilya namin yon. Unang-una si Bong ang involved. Tapos syempre pinakananay nila si ate ka-business. At hindi nila. Yes, pagmamalasakit. At hindi po mabuti o hindi maganda na nakita na silang hindi nila agad sabihin. Oo, kasi alam ba, nagkaroon talaga ng problema tapos hindi nila binanggit kay ate. Kami naman ang maku-question naman namin sila. Nakita nyo pala ba't hindi nyo sinabi? Dapat pinaalam nyo kaagad para kami alam namin yung gagawin. Pero ang totoo po nun, mga ka-business, galing na rin naman dun sa mga M na nung nakita nila yon, hindi naman basta hinayaan nila. Sinaway nila si Bong diba? Nagpaalala sila, uy Bong, wag yan, diba, no? At nung pinarating nga kay ate nila, si ate ay umaksyon din naman agad. Kinausap. Kinausap po una si Ate Maylin na Kinausap ko na rin si Ate Maylin. Lumayo, iwas, diba Ate May? Opo, kinausap niya ako. Sinabihan ko rin si Bong, lumayo ako. So yun may gusto ko pang sabihin at Ate Maylin bago natin siguro pagsalitain yung mga nandito. Yung kasi about kasi doon sa niyakap daw. Niyakap ko raw si Bong. Ang totoo po nito, lumabas po kami ni Ate Rose. Nagpasama ko kay Ate Rose sa labas para magpalod. Hindi ko naman po sukat akalain nasa likuran namin si Bong. Sumunod pala sa amin dalawa. Tinanong ko pa nga si Bong, "O Bong, saan ka punta?" "Sama, dyan lang sa labas," sabi ko. Tapos yung sinasabi na niyakap ko, hindi po totoo yun ha. Wala pong katotohanan yun.
At may isang tao rin akong makakapagpatunay po doon. Paano nga ulit yung ginawa mo kay Bong, Ate Maylin? Paano? Hindi po yakap, hindi po matatawag yung yakap na ganito lang. Ang yakap, di ba? Ganito po yung yakap. Ganyan po, di ba? Ang yakap. Yung ginawa ko kay Bong, ganito lang. Bong, good luck. At magkakaroon ka ng sariling pamilya mo. Malapit ka na ikasal. Bakit mo sinabi kay Bong yun, Ate Maylin? Bilang isang kaibigan, wala akong iniisip na masama or ano man. Bilang isang kaibigan, pagpapayo, masaya ako para sa kanya at magkakaroon sila ng sariling pamilya na may taong nagmamahal sa kanya, natanggap siya. Yun lang naman po, wala akong ibang intensyon. Bakit pumasok sa isip niyo yun na sabihin kay Bong yun? Kasi hindi ko naman sukat akalain na sa likod namin, andyan dyan si Bong, sumunod sa amin. Alangan naman po pagtabuhin. Ano bang, gusto ko lang maging malinaw, di ba, andun si Rose? Opo. Di ba, ano bang mga nabanggit ni Rose kay Bong? Hindi sa inaano natin si Rose, gusto ko lang malaman, no? Kung ano yung nag-trigger o bakit naisip ni Maylin na sabihin kay Bong yung gano'n? Ano bang pinag-uusapan nyo sa pagkakataon na yon? Hindi ko po alam kasi noong time na yon, siya ang unang kinausap ni Ate Rose. Oo. Nag-usap silang dalawa, tapos nung lumapat sa akin, tapos yung lumapat sa amin ni Ate Rose si Bong, sabi ko, oh Bong, sabi ko, good luck, at sabi ko, good luck at magkakaroon ka ng sariling pamilya. Basta lang po ba pumasok sa isip nyo na sabihin kay Bong yung gano'n, na naisip mo na ikakasal na siya, gano'n? Masaya ako. Wala ka bang narinig na pinag-usapan ni Bong at saka ni Rose na oy Bong, malapit ka na palang ikasal ha? Sinabihan siya ni Ate Rose na, oh Bong, may girlfriend ka. May girlfriend ka na. Oo. Kasi medyo malalayo po sila sa akin kunti. Inauna po sa kanila. So nung narinig mo yon na binanggit ni Rose yung ganun kay Bong, doon nag-sink in sa iyo na ayun nga pala, iba nito si Bong. malapit ng ikasal. Okay. Sa akin, wala akong intention. Sa akin, parang good luck friend lang. Hindi ba nung paglabas ni Bong, Ate Maylin, ay siya ang yumakap sa'yo? Wala namang ganun? Hindi po. Wala namang ganun. Basta naglalakad kayo, Opo. papuntang tindahan, nagkikwentuhan, gano'n. Nagkikwentuhan kami natin, tapos nasa likod namin siya. Nakasunod lang sa amin. Okay. Kay Clarissa, si Clarissa talaga siyempre masakit yun Ate Maylin. Alam ko, naiintindihan ko yung party niya kasi babae rin ako eh. Siyempre naiintindihan ko yung damdamin niya. Pero sana Clarissa, huwag ka mag-isip ng ganito na. Sabi ko, hindi ko intention na agawin si Bong sa iyo. At wala akong iniisip na ganun. Masaya ako para sa inyo. Sa nalalapit na kasal niyo sa inyong dalawa. Good luck na lang sa inyo. Huwag kang mag-isip na yung binabali. Yung mga baka isip mo, yung binabali ni Bong sa akin dinadala or napupunta sa akin. Huwag mo isipin yun. Huwag kang mag-isip ng gano'n. Kasi walang katotohanan. Hindi ko nga nakita yung pagmumukha ni Bong. Kahit minsan sa pamamahay namin. Never na naligaw yung kaluluwa niya dun sa amin or yung mukha niya sa bahay namin. Hindi po nangyari yun. Kaya huwag kang mag-isip. Actually ate, hindi naman si Clarissa nag-isip Oh. Sa mga comment section. Ito lang masasabi ko lang. Kay Clarissa, huwag siya mag-isip ng ganun. Baka iniisip niya na ganun. Hindi, huwag kang mag-isip ng ganun. Huwag mong isipin. Huwag mo isipin na ganun, na sa akin. Baka maaring matangay yung damdamin ni Ate Oo. Clarissa doon sa mga komento ng mga nakapanood. Opo. At ma-impluwensyahan yung kanyang damdamin, takbo ng isip na oo nga no, baka ganun nga ang ginagawa ni Bong, baka mapaganon si Ate Clarissa. Kaya huwag ka mag-isip ng ganun kasi walang katotohanan. Huwag ka sana maapektuhan. At pasensya ka na. Naiintindihan kita bilang isang babae rin ako, masakit na kung mangyari din sa iyo kung mangyari sa akin yung nangyari sa iyo. Siyempre masasaktan din ako eh. Kaya naiintindihan ko anong damdamin, kaya pasensya ka na. Sana unawain mo si Bong. Magkaayos kayong dalawa. Masaya ako para sa iyo.
Wag mong isipin na intention ko na agawin si Bong. Hindi mangyayari yun. Dahil wala akong damdamin kay Bong, wala akong damdamin. Masaya ako para sa inyo. Sino bang mahal mo? Si Budoy. Hanggang ngayon? Marami ka naman. Hindi, nakakapag-move na rin ako. Unti-unti, nagpakatanga nga ako sa tao na yun. Lahat ng sakripisyo ginawa ko sa iyo. Pero sa awa ng Diyos, magkakapag-move. Ba't ba ganun, Ate Maylin? Ano? Hindi ko nga po alam kung ano nakita ko dun sa lalaki na yun. Ayaw nga pala, sorry. Huwag na kayo magdami ng Sorry po. pangalan. Na ano lang ako parang Erase niyo po yan. naisip ko lang, siguro napakaswerte naman ni Budoy. Hindi, tama si Mrs. Ka-Business na huwag tayong lilihis, ano? So yun na, andito yung ating teka saglit, ayusin ko lang po mga ka-business yung ating, yung angle ng camera. Andito yung mga M's. Tingnan ko lang kung ano ba, kita ba sila? Siguro may upuan ka dyan, Nick. Okay. Ito po ang isa. Saglit. Ito ba yun? Pasuyo ako ba? Yan. So, andito yung galit ka ba sa mga M? Doon sa napanood mo? Hindi po. Ha? Okay lang po yun sa akin. Naunawaan ko naman sila eh. Oh, hindi kasi, ano ba ang nakita nyo? Ito ha, yung totoo lang, mga M's. Ano ba ang nakita nyong ginagawa o aktwasyon ni Maylin at saka ni Bong? Paalala ko sa inyo, may nabanggit na kayo doon sa unang vlog, no? Ito, mismo andito na si Ate Maylin. Ano ba ang nakita niyo ron? Ako po, yung nakita ko kasi, yung nasa labas na po sila, magkakasama na. Nagsasabi mo, Ate Maylin na magpapalod ka. Hindi ko nakita na humahabol sa inyo si Kuya Bong. Yung nakita ko, magkakasama na talaga. Tatlo sila? Okay. Ano pa? Tapos yung sa lamesa naman, yung nag-uusap kayo tungkol sa singsing, yung kahawak, yung ganito yung hawak ng kamay niya. Pinag-usapan niya yung sa singsing. Ano ba, magka-holding hands o magkaiba nga naman kasi yan? Hindi po siya holding hands, Kuya, kasi ganito lang po yung paghawak ng kamay niya. Parang ganyan lang. Ganito, halimbawa, ito si Ate Maylin, ako si Bong. O, ganyan. Ganito ba? Magkaganon ba? O ganito? Ganyan lang. Ganito. Okay, tapos ang dami mo palang singsing, ganon. Ang ano ni Bong. Ako rin, no? May singsing ako. Sabi niya, may singsing din ako. Bigay sa akin ng mahal ko. Alam nga naman po, hawaksain ko siya. Yan o. Marami nga singsing si Ate Maylin, no? Mga kakulay pati nung singsing ni Bong. Mga napulot ko lang po halos sa kalsada. Ano pa? Ano pang ano ninyo? Sa akin naman yung... Agree ba kayo doon sa paliwanag ni Ate Maylin kanina na yun nga, no? Iba ang yung hindi holding hands. Hindi ganito. Mrs. Ka-Business, mag-holding hands tayo. Naglalakad tayo, ganyan. Tapos minsan ganito. Ayan, no? Talagang Ayan, matatawag na holding hands. oo, yung bang yung sakop na sakop talaga. Hindi ganon na nakita nyo, okay? Yung kayo, mga M's, tama yung ginawa nyo. Pag-agap yun eh, no? Hindi ibig sabihin na nag-isip kayo ng masama. Ang intention nyo lang kung bakit nyo pinarating kay ate. Unang-una, dahil naiintindihan nyo na karapatan ni ate na malaman yon, di ba? At hindi naman kayo nagpabaya, no? Nagpaalala kayo kaagad kay Bong. Ano sinabi nyo kay Bong? Sa akin ba yan, sa natin Kuya Bong, huwag yan kasi ang inisip ko nga po kasi baka makikita niyo po, magalit kayo. Sabi ko, hindi yan pwede Kuya Bong. May mga bisita sila kuya, sila ate, nakakahiya yung ginagawa mo. Pati yung nakakahiya ginagawa ni Kuya Bong. Yung lumapit na siya,
parang gaganunin niya sa timin. Pero hindi naman lumapat yung kamay niya. Nakaganyan lang siya. Nakagano lang siya, kuya. Eh, di ba? Parang nagjo-joke yung Opo, parang kasi- gugulatin ka, ganon. Kasi nagbibiroan kami nila Lito noon, sa lamisa dyan si Lito. Tapos nandyan siya katabi ni, Sandali, excuse mo na. Si Bong, siguro napapanood din ng mga ka-business natin sa vlog yan na yung mga kapatid niyang kagwang, minsan gino-joke niyang gaganunin yung dito, di ba? Yung parang ganon. Sinaway ko na po yan kasi nga po hindi magandang tingnan, lalo na nga't nakikita sa vlog. Pero naiintindihan ko na hindi naman din agad-agad masusunod niya na perfect agad, no? May pagkakataon na siguro maalala niya, ayaw ni Kuya ng ganon, so hindi niya gagawin. Pagka nakalimutan, ayun na naman. So ang sa akin lang po, nagtsatsaga kami na paulit-ulit, paalala, pagtuturo. Ngayon yung pag ganon sa dibdib. Pwede mo bang i-demonstrate dito, Ate Mai, kung paano niya ginawa yun at ano yung sinasabi niya sa iyo? Yung ganon, yung patungkol Kasi sa hindi na dibdib. nakita nila eh. Hindi ko na ano yung mga biroan namin nila Lito. At andun nga si Bong, bigla na lang sumali sa amin na gaganon siya doon sa kabilang lamisa, sa kabila, kasi lamisa to eh. Sa harap? Parang ganito siguro. Sa table harap to, or table sa to. likod? Hindi, sa harap po. Sa harap mo? O kasi hawak niya yung kamay. Table to kasi Lamisa lamisa sa kay gitna. lamisa. Parang ganun siguro. Oo, parang gaganon siya. Parang gaganyan lang siya. Parang, siguro sa kanya, yung parang sa kanya, joke-joke lang yun. Pero ang Oo. pangit, di ba? Ang pangit. Yes, Ate May, pasensya ka na doon ha. At mali talaga yung ganong kahit na biro. Opo. Pero yun nga lang, kailangan maging malawak pa rin ang pangunawa kasi Siyempre, sa may mga bagay kasi talaga na hindi pa niya masyadong naiintindihan eh. Kasi ang sibong po kasi mga ka-business namin minamahal, nabanggit ko na rin ito sa mga nakaraan. Hindi sa pinagtatakpan. Wala akong pinagtatakpan, Sus Maria Joseph. Lahat nga good at saka bad na mga nakikita natin kay Bong ay pinapaalam namin sa inyo. Sa nangyari kasi sa buhay ni Bong, mula 12 anyos o 10 taon, no? Namatay yung mga magulang niya, nasa lansangan na lang siya, no? Yun ang naging buhay niya sa loob ng mahigit kumulang 30 years na nasa lansangan siya. Siyempre nung una ay nakakasabay pa siya, yung mga maaring pinapansin pa siya ng mga nakakakilala at saka mga kaibigan niya. Pero habang tumatagal, dahil nga siyempre natuto na siyang mangalakal, dumumi na, hindi na siya, iniiwasan na siya. Di po ba? Lumipas yung bawat taon ng buhay niya. Sa bawat taon, di po ba, mayroong mga bago na natutuklas ang mga tao. Halimbawa ay nauso yung ganon na salita o di kaya nauso yung ganong mga bagay-bagay. Halimbawa, about sa cellphone, kailan lang naman, di ba, na ang cellphone pala ay may camera na, di ba? Yung evolution ba ng mga bagay-bagay. Bawat taon yan meron. Pero si Bong, nung madungis na siya, hindi na siya pinapansin ng mga taong dating kilala niya na pinapansin niya na nung panahon na ay mayaman pa siya dahil buhay pa yung kanya mga magulang. Napag-iwanan siya ron. Kaya mapapansin natin yung mga termino, salita niya, hirap siya eh. Na banggitin yung mga bagay na hindi siya pamilyar. Nagkakanday bulol-bulol siya. Yung welcome nga eh. Di ba? Oo. Kung ano-ano parang inaano niya lang. Kailangan sanayin. Kaya ganun ang ginagawa po namin. Sinasanay siya, tinuturuan, pero hindi kailanman kinukonsinti. Ano po, mga ka-business namin minamahal, hindi kinukonsinti sa mga mali. Nung sinaway niyo si Bong na gano'n ang gagawin niya, anong sinabi ni Bong sa'yo? Ano reaksyon ni Bong? Tumatawa lang siya, kuya. Tumatawa lang siya. Parang baliwala lang sa kanya. Eh, siyempre, pangit naman po yung tingnan. Tsaka kung dami yung sasawayin ko siya, pagagalitan ko, baka mapahiya lang siya at magtampo. Teka muna, ano po bang naramdaman nyo nung, siyempre, di ba, biglang hinawakan ni Bong yung kamay mong ganon?
Tapos hindi niya pa nasasabi yung ay, ang dami mo sing-sing, oh. Ako nga rin, oh, may sing-sing bigay. Nainis po. Nainis kasi? Nainis ako sa kanya. Gusto ko siyang pagalitan, gusto ko siyang pagsalitan. Kaso iniisip ko, baka sasama yung loob niya. At alam po naman natin na pag nagtampo si Bong, mahirap talagang suyuin. Kaya sa akin lang, inunawa ko na lang po. Sa alam ko, naiintindihan ko yung kondisyon ni Bong eh. Hindi na po ako nagalit sa akin. Unawa na lang po. Pero wala pong malis siya. Sa akin pang unawa lang po. Kasi alam naman po natin kondisyon ni Bong. Kaysa masaktan baka ako po sisihin yung pag pinagalitan ko siya o minasabi ko na hindi maganda. Di ba po? Kaya inunawa ko na lang po siya. Hindi na po nagsalita or ano. Kasi mahirap pag nasaktan yung katulad ni Bong. Alam lang po natin na hindi pa naman talaga yung kondisyon niya, maayos yung kondisyon niya. Baka sa bandang huli, ako pa pong mapagalitan ninyo atit kuya. Kasi mahirap sa'yo yun po si Bong Di sa bagay, totoo yung binabanggit ni Ate Maylin. Pagka nagtampo si Bong sa isang tao, ano mo yan, hindi ka kakausapin yan. At mahirap yan, mahirap ulit ibalik yung kanyang yung bang totoo yun, tama yung sinabi mo. Ayaw ko naman po na ako sisihin. Kahit sa iyo ba, di ba no? Pansin mo yan? Hindi nga lang siya kasi mahilig. Pagka kinausap mo, hindi siya yung sabihin mo na, ano ba problema, ganyan. Akin na lang yun. Wala naman kuya, wala. Pero yung kanyang kilos, iba. Mararamdaman mo, malayo loob niya. Oo, meron siyang ang problema, hindi nga lang nagsasabi na masama ang loob niya. Kahit na anong gawin mo pilit. So yun siguro mabuti pa dumating ba siya? Parang nandiyan na po. Andun kasama natin kanina sa pagsayaw, di ba? Okay, gusto niya po. Oo. Patawag natin si Bong, mga ka-business namin minamahal para mabigyan ng klaro ito para si Ate Maylin saka si Kuya Bong magkaharap, nandito kami. Para sa kapakanan ng pagmamahalan ni Clarissa at saka ni Kuya Bong, kapit lang tayo, mga solid klabong, no? Pray lang at ito, awa ng Diyos. Ayan si Ate Maylin nagsalita na. Ate Clarissa, alam ko nanonood ka. Yung mga binanggit ni Maylin kanina ay sana konting pasensya pa kay Bong, no? Kay Bong ang tinutukoy ko at naiintindihan ka namin, lalo na si ate mo. At ayan, Mrs. Ka-Business, baka may kay Ate Clarissa. Nasaktan kasi yan, nasaktan yun, masakit yun ha. Ate Cla, ang masasabi ko lang na siguro ito ay isang pagsubok sa inyong relasyon ni Kuya Bong. Sana maging matatag ka pa rin. At sana bilang ako na nakasaksi naman din sa kanila na pinagsabihan ko naman sila parehas, alam ko naman na susunod naman si Kuya Bong. At yung sinabi naman din si Kuya Bong na nagsorry siya kaagad, actually wala naman talagang Oo. wala po sa akin yun Hindi po ito kasi lalabas ang ganitong usapan. Kung hindi nagsabi si Kuya Bong kay Ate Cla. Oo, kung hindi nagsabi si Bong kay Ate Cla, pero para sa akin may positibong bagay na dapat natin mapansin doon ha. Siguro ang inisip... Naging tapat si Bong kay Clarissa. Siguro ang inisip ni Kuya Bong na pinagsabihan ko siya at ako yung magsasabi sa iyo. Siguro ang inisip niya, napakatindi ng kasalanan niya ng gano'n. Pero actually, okay yun. Okay yung ginawa ni Kuya Bong kasi naging honest siya sa iyo. Ako, hindi naman sila pinagsabihan ko siya ng gano'n, magsusumbong ako agad sa iyo. Ano yan may termino doon na yung dapat sabihin at hindi dapat sabihin. Ano ba yun? Yung do's and don't ba? Ibig sabihin, yung mga ganong sitwasyon na hanggat kaya naming i-handle, no, ay hindi na kailangan pang
Yung alam mong makakasira, bakit mo? Oh, kanya lang kasi, ayun no, paunawa ko lang din po sa iyo, Ate Clarissa, no? At saka siyempre sa mga viewers natin na maaaring ang iniisip, ba't kasi i-binlog nyo pa yan? Uulitin ko po, ito'y mahalagang parte ng buhay ni Bong na talagang sinisikap ko na ma-dokumento sa pamamagitan ng vlog at si Ate Clarissa kasi ang nagsabi. Hindi rin namin alam eh. Oo, tsaka wala sa isip na namin yon. Opo, naka-vlog na po kasi. Bakit ako na-involved? Naka-vlog na po kasi, di ba, nung dumating ako rito kasi kinakausap ni Mrs. Ka-Business si Bong na silang dalawa lang at ang nagkakamera ay si Papa Dins, nasa church yata ako noon. Ang pagdating ko, so yun nag-video call si Ate Clarissa at yun ang naibungad ni Ate Clarissa na humingi raw na sorry si Bong. So, kaya nagulat din ako nung nagsabi ka nga sa akin at si Kuya Bong naman nung yun nga yung bakit ayaw makipag-usap ni Bong sa akin. Asan si Sa iyo, Kuya Bong? Ate Clarissa, diba? Saan? Sinabi ko. Babait lang po. Ayun lang. Nagbabay? Pakisuyo nga po. So yun ang mga ka-business namin minamahal. Sige, Mrs. Ka-Business, tapusin mo na Yun nga, sinabi ko na nga kanina na ito nawala tuloy ako. Yung bang pagsubok lang sa inyo yan, tatagay nyo pa, magkaroon kayo ng tiwala sa isa't isa at sana bigyan pa natin ng mas malawak na mas malawak pangunawa. ng pag-iisip kay Kuya Bong kasi kailangan talagang turuan pa si Kuya Bong ng mga ganung bagay na hindi na pwede makipag-holding hands or yung mga alam yung cling ba sa isang Kasi, ex, ganon. Naalala mo, Clarissa, di ba nung nasa Baguio tayo, na si Bong panay ang yakap sa'yo, di ba? Pinalalahanan namin. Anong sabi sa akin ni Bong, no? Yun ang gusto ko eh. Yakapin siya eh. Kumbaga, may pagkakataon po na kapag hindi masyado gumagana ito kay Bong, yung gumagana ito. Kung ano yung nararamdaman niya, yun ang gagawin niya. Kasi hindi niya nasundan yung takbo ng panahon eh. Na dapat pala kapag ka nasa public place ka, kahit na girlfriend mo, hindi mo dapat gawin kung ano yung nararamdaman mo na gusto mong yakapin, gusto mong halik-halikan. Hindi niya na ano yun eh. So, sa pamamagitan ng pagtuturo, paunti-unti, ano po, mga ka-business namin minamahal. So, siguro hanggang dito muna. Tapos sa Ate Maylin, siguro pakiantay na magkausap kayo ni Bong. Tingnan mo nga ulit, saglit lang ba? Mga ka-business, saglit lang po at silipin lang natin. Mahalaga kasi yun. Mahalaga sa viewer yun. Mahalaga sa viewer. At saka kay Ate Clarissa, na magkaharap sila ni Bong. Diba na, Ma? Apo. Andiyan na. Andiyan na. Pasuyo nga ako. Battery? Si Bong. Battery ka, mahirap na. Ha? Oo. Ate Maylin, iano mo yung naiintindihan ka namin at alam ko maintindihan ka rin ni Ate Clarissa, ha? At ayun, Ayun nga, nag-message din sa akin kagabi si Ate Clarissa. Sabi niya nga sa akin kung halimbawang makausap nga natin si Ate May, gusto niya rin daw makausap. ganon? Sige, pwede nating i-ano yan, isunod. Kuya Bong, alika. Kuya, dito si Kuya Bong. Kuya Bong, andito si Ate Maylin. Kuya Bong, alika dito. Alika, Kuya. Dito, daan mo sa kabila. Alika. Dito. Alika. Hindi ganito. Meron lang babanggitin sa kapakanan ng ikaayos ng inyong ni Ate Maylin. Ni Ate Clarissa, di ba, may tampuhan kayo nung nakaraan, no? Si Maylin ang kanyang parang nasisisi, no? So, parang kaliwanagan lang, no? Kuya Bong, makisuyo, upo ka muna. Saka, para maging panatag din syempre yung damdamin ni Ate Clarissa doon kasi nandun siya sa abroad. So yun na, Kuya Bong, hinawakan mo daw yung kamay ni Ate Maylin
Kamay lang naman eh. Ha? Kamay? Paano bang ginawa mong hawak sa kamay ni Ate Maylin? Tingnan mo nga yung ano, paano ba? Paano ba? Ito, kamay ko, paano ginawa? Ganyan lang. Tiga, sandali. Dito Kita ka ba ba? dito? Ganyan lang. Yan, dulo, sa daliri. Ganyan. Okay? Okay. At, Anong pumasok sa isip mo? Ba't mo hinawakan yung kami na Wala naman. ang totoo ba yun na sabi ni Ate Maylin kasi kanina na nakita mo raw yung mga singsing niya. Sabi mo raw, may singsing din ako, bigay ng mahal ko. Ganon? Asan yung singsing mo? Nasa bahay. Naku, ba't tinanggal mo? Oo. So, usog ka rin, Kuya Bong, ha? Nakita mo yung kamay ni Ate Maylin na nakapatong doon sa lamesa, maraming singsing. Tapos, sa'yo, isa lang. So, parang, okay, sige, naintindihan ko na. So, patungkol yun sa singsing. Hindi mo hinawakan yung kamay ni Ate Maylin dahil gusto mong... Teka, mahirap magsalita ng ano eh. Basta yun lang yun, dahilan. Yun lang yung ano mo. O, tapos, may nabanggit ka ron na niyakap ka, na parang nabanggit mo yata kay Ate Clarissa na niyakap ka ni Maylin. Paano bang ano doon na ganito? Ganyan yung kamay niya? Paano ba ang ano? O ano bang... Ganyan lang. Okay. Tama ba yun? Totoo yun? Yung inano ni Maylin? Teka lang, wait lang. Ganito yun to si Kuya Bong. Kaya tayo nag-uusap dito kasi baka hindi mo naintindihan, ha? Ganito kasi yung Kuya Bong. Kaya tayo nag-uusap sa vlog na ganito. Kasi si Ate Clarissa. Dahil nagsabi ikaw, nanghingi ng sorry kay Ate Clarissa. Ano ba yung nagawa mo? Nag-sorry lang naman. Bakit ka nag-sorry? Wala naman. Tama. Bakit wala naman? Anong dahilan bakit ka nag-sorry? Wala naman. Nag-sorry lang naman. Kasi nawakan mo yung kamay ni Maylin. Bakit ano bang mali doon sa paghawak mo sa kamay ni Ate Maylin? Bakit ka nag-sorry kay Ate Clarissa? Ano bang pwedeng isipin niya o mararamdaman niya kapag ka nalaman niya yun? Siyempre, magagalit siya siyempre. Gagalit siya. So yun ang dahilan. Kaya Sabado pa lang pumunta ka na kaagad doon sa bahay ng nanay ni Clarissa. Bakit Sabado ka pala pumunta? Sabi mo sa akin Linggo. Hindi, Sabado kasi ka ang... ng gabi, doon ka pala natulog. Ang birthday ko kasi, sinelebrate natin ng Huwebes, tama no? Huwebes ng gabi, ginabi na tayo ron. Biyernes, pumasok ka? Pumasok siya. Maring ano siguro, hindi niya na matiis na ano ko, konsensya ba? Oo, kaya pumunta na siya roon. Okay. Anong gusto mong sabihin kay Ate Clarissa? Wala naman. Ano? Kay Ate Maylin, gusto mo sabihin? Wala naman. Wala rin. Wala rin. Ayun, wala. Hindi ka ba magsusorry? Wala naman. Hindi ka magsusorry na hinawakan mo yung kamay ni Ate Maylin? Wala naman. Wala naman sa iyo yun, kumbaga wala lang. Wala naman. Mag-ano ba kayo ni Maylin? Kaibigan lang naman. Magkaibigan. Totoo yan. Sige, at siguro mga business hanggang dito na lang at naging maliwanag naman na siguro lahat, no? Wala na tayong dapat pang nakalimutan siguro, no? Kay Ate Clarissa, tama, yung sinabi ni Ate, panatag mo loob mo at naiintindihan ka naman namin, normal yun sa isang babaeng nagmamahal na gano'n ang magiging reaksyon. At siguro yung pag-uusap nila Ate Clarissa at saka ni Maylin, tingnan natin kung magkakaroon ng chance at mamaya ng konti tawagan natin si Ate Clarissa para magkausap kayo. Tsaka kung kasama si Bong, di mas mainam, no?
Para ang ano ko po kasi mga ka-business ay maging payapa yung damdamin ni Ate Clarissa doon sa abroad. Kasi naghahanap buhay, mahirap yung sitwasyon niya. No? Kuya Bong, baka nasa isip ko. Ano kasi nababasa ko sa isip mo, Kuya Bong. Kuya Bong, baka nasa isip mo kung bakit to na-open. Dahil ito yung sa pag-usap namin ni Ate Clarissa kahapon. Hindi namin alam yung nangyari na nagpunta ka nga doon kay sa nanay ni Ate Clarissa na nagsabi ka na nagsorry ka. Si Ate Clarissa ang nagsabi sa amin na ikaw ay nagsorry dahil sa yun nga, yung kwento. Pinapagsabihan kita na kinawento mo kay Ate Clarissa na nasa yung yakap, di ba? Nagsorry ka kay Ate Clarissa. Si Ate Clarissa ang nagsabi sa amin. Kaya hindi ko to alam. Wala kaming kaalam-alam ni Kuya, di ba? At wala kaming plano. Wala kaming plano na sabihin kay Ate Clarissa. yung bagay na sabi niya nga sinermonan o kung ano man termino mo ron, sinermonan, pinalalahanan, pinagsabihan ni Ate ikaw doon sa loob sa van. Mga gawa mo'y kinalusan
pamilya at pangkabuhayan. Tunay ka ngang maaasahan. Mahal namin kayo, mahal namin kayo. If for a heart of gold, mahal namin kayo. Mga gawa mo'y kinalulugdan.